Good morning mga bro. Today's vlog, binaklas ko na yung mga hinang ng isang pack na 12 volts. Ito na, yun yung mga wire nya. Nandal ko na. After nito siguro magre-capacity tayo para malaman natin yung talagang value nito. After ilang years na rin kasi to, kaya kailangan na natin i-rate capacity itong mga to. Capacity test all tayo sa mga to, isa-isa. At yan, babaklasin ko pa. Naka-solar tayo ngayon. Naka-solar tayo. Meron tayong load na, hindi kita, 3% na load. Gamit ko sa tayo ngayon, electric fan, rep, at iba pang mga appliances. Yun. Isa charging. Ayan, charge. At while charging, gamit naman niya itong 12 volts na electric fan. Para di mainit dito, ang ginagawan ko. Hahanapin ko pa pala yung tester ko. Yung pang capacity ko. Yung lilito pala. Hanapin ko pa. Uy, nag-cambio na. Tingnan mo, nag-cambio na siya. Gawa nung mababa naman yung puntahe. Nag-cambio na sa Meralco. Ano siya kung mag-cambio? Kasi 26 na lang yung voltahe niya. Yan. Capacity na din to, isa-isa. Charging na din. Balikan ko kayo mamaya after ko mabaklas lahat to. Kasi may dumating na sa akin na pala gamit. Ito. Yan, tsaka ito. So, charge siya ngayon nasa 12 volts. Ang battery charge niya ngayon. Ito, charge controller. Dadaling ko tulong sa Kuwait dahil mag-experiment din kami ni Romildon at ng mga kasama ko. And then ito naman ay 5,000 watts na pulse spot welder machine. Spot welder para dyan sa battery. Pero palagay ko kung ubrang lalagyan natin ito ng nickel strip, gagawin natin. Pero kung hindi naman obra, balik na lang siguro sa hina kasi may mga tingga na to eh. Kung may nickel strip ko to, lilinisin ko pa isa-isa. Titignan natin kung anong magagawa natin dyan. Sa ngayon, baklas muna tayo. Sa tatlong pang 12 volts natin to. Yung plano ko rito, dalawa para dito sa dyan, sa setup na yan, sa dating setup na yan. Para sa mga ilaw dito sa bahay na 12 volts, electric pan na 12 volts, lahat mga 12 volts. Tapos yung dalawa siguro, yung isa pa dyan, lalagay ko sa sa tawag dito, sa internet. Yan, yung gamit ng mga 12 volts na device. Kasi yung internet namin naka-attach pa rito sa 24 volt system natin. Paghihiwalay na natin yun. Okay, balik ko ulit mamaya pagka natapos ko ng bakasin lahat at pag nakita ko na yung aking pong charge. Lilito kala.
Yung. Then. Tapos na natin yung tatlo. Ngayon, physical appearance muna tayo. Check muna tayo ng bawat physical appearance ng mga to. Na kung isasama pa natin, kung pag-aaksayan pa ba natin ng panahon para i-charge or hindi na. Makikita naman natin yun. Kagaya na lang nito. Kagaya na lang yan. Nakalawang na. Nakalawang is mga kinalawang na. Hindi na natin kailangan pang isama sa i-charge or i-capacity natin. Bigyan automatic na yan. Tapo na yan. Bakasin muna natin sa isa. Piliin. Then voltage reading tayo. Alin dun ang may sasama pa. Kagaya nito, dumikit to. Dumikit na sa holder. Nalusaw na. Kaya mahirap mabaklasin to. Baliktarin natin. Mga nalusaw na sila. Kaya mahirap mabaklasin yung mga yon. Marami-rami ito ang ika-capacity natin. No? Kagaya nito, 1.2. Siguro ngayon baka wala nang 1,000 yan. 1.4. Yung iba ay bumitaw. Siguro yung bagong gagawin natin dito, per 5 cell meron tayong fuse. 5 cell fuse. Ganun ang gawin natin. Kagaya nito. Kagaya ng ginawa ko rito. Bawat cell na to na naka-parallel, may fuse to sa ilalim, sa positive line. Dito gagawin siguro natin sa negative line naman tayo maglagay kasi mapakahirap maghinang sa positive line. Kaya sa negative tayo maglalagay. Every positive may fuse tayo. Negative pala. Yan ang gagawin natin ngayon. Yan. Yan na. Bitaw na yung iba. Makikita talaga natin yung mga ayaw na bumitaw. Kaya itong isang to. Oops. May cable tie pala. Putol na yung kabilang side nito pero ayaw bumitaw ito kasi nagdugtungan siguro. Yan. Ito medyo okay pa to. Ito wala pang kalawang. Okay pa yan. After natin ma-check isa-isa physically, next step ay voltage reading. Pag wala ng voltahe, sigurado may tama na. Tignan natin kung ma-recover pa natin ng hindi ginagalaw ang CID nito. Okay pa? Okay pa ito na to. Meron tayong mga cell na mataas. Guys, ito nag-capacity test ako nito nung ako'y nasa Kuwait pa. Way back 2017 or 2016, mga ganyan. Yung capacity nito, yung reading ng capacity nito. Ako'y nasa Calix ko pa. Shout out nga pala sa mga kasamahan ko sa Calix ko na nasa Kuwait pa hanggang ngayon at yung mga nag-for good na rin. Okay pa itong mga to. Hiwalay natin yung may mga tama ng mga kalawang. Ito makukuha pa siguro sa linis to. May leak na, huwag nating isama na. Ang kagaya nito, appearance nito okay pa oh. Okay pa yan. Yan. Ito medyo hindi na kasi kung makikita nyo meron na siyang kulubot sa gilid kasi
separate na natin yan. Okay pa to. Oops, itong mga dumikit na to. Ito guys, so kagaya nito, halimbawa bigyan ko kayo ng sample na hindi na ubra. Ito, appearance ng hindi na ubra, diba? Kulubot na at yan, kalawang na siya masyado. Ito rin oh, nailik na oh, yung obra yan. Yan, tigas. Tayo natin mga lalambot. 1.8, okay pa to. Bakit? Alaga akong makulit. Yata ako? Ha? Bakit? Psst, doon ka. Plado. Yan guys. Sisimula pa lang tayong mag-check. Physical check. Physical check. Ito, medyo kulubot na. Tignan natin mamaya ang voltahe nito. Pero physically, okay siya. Okay. Okay. Ito yung una nating ika-capacity. Pero ang gagawin ko na lang siguro guys, para hindi kasi ito ma-capacity test lahat, mauubos yung 2 months na bakasyon ko, hindi ko makatapos lahat ng mga to. Kaya gagawin natin yung capacity ay fast sa setting nya. Tapos ilagay natin siya sa siguro sa 1000 AH, 1000 mA setting. Itong mga to, lagay ko mga sibak ito. Tira. Lagay na to. Ayan, may tama na oh. Kikita nyo yung kulukulubot. Sibak na yan. Ito, okay pa naman to. Ito mga to, mga dumikit na. Sa isang pack kasi ito sila. Isang pack is naka ano ito, naka 4 ano ito 4S 5P. Kaya itong side pala nito, lahat pala to 20P pala to. Kaya isa lang ang magka-problema, since na nakaparallel sila, damay lahat. Halimbawa, isa dito nag-short, lahat to mag-short na. Isa lang sa kanila ang mag-short, lahat i-drain niya sa pack na yon. Kunat yan, pack na yan. Sayang yung holder natin kung piperosahin kaya wag. Nagamitin pa natin ulit tong holder. Yun nga, gaya ko yung sinabi ko, isang hilera nito, isang 5 na nakaparallel, gagawin natin siyang may fuse para just in case na isa lang ang magka-problema, ito lang ang madadamay, hindi ka buo ang 20 pieces na na cell. Yan ang bago natin gagawin. Kahit yung gumagana na yun, ayusin din natin yun. Nagawa muna tayo nito, ayusin muna natin itong isang pack natin to. Dami sira sayang. Okay lang, isang masunog ang bahay natin. Ito okay pa to, pero kinalawang na kaya wag isama na natin yan dyan. Yan.
So ilan ulit ba? 2, 4, 6 2, 4, 6 8, 10, 12 12 ang sibak sa isang pack natin na 12 volts. Ngayon titesting muna natin to mga voltage nito, tsaka kung meron mga 0 volts dito try natin i-charge kung magcha-charge. Kung hindi na, kasama siya dyan, kasama natin siya sa ito mga brother. Okay, mga 0 volts ito. Yan, 0 volts, pero ito mga may voltahe pa ito. Yan, makikita nyo meron siyang 2.4 volts. Isa-isahin natin, check. 2.4, mga 0 dito, doon yung mga volts. 0 volts. Ito yung mga i-recover natin. Turo ko sa inyo kung paano ko i-recover yung mga 0 volts na yan. Kasi pagka hindi natin nakuha sa recovery yan, ay basura, abusin yan. Matatapon lang. Siyempre unahin natin yung mga buo pa. Yun ngayon mga bro, sa isang pack na nakaparallel lahat, isa lang doon ang mag-short at hindi bumitaw yung CID no, sigurado yung the rest idadrop niya lahat ang voltahe no. Ito yung nangyari dito, pumutok kasi ang BMS nito, nagka-problema, nagkaroon ng short, kaya din-rain niya lahat, ni-rain lahat ang pack. Buong pack na-drain niya. Pag na dumadaan kay Mengay. Oh, bakit? Ano problema? Nakaso namin oh. Doon ka sa baba. Ang ginagawa si daddy. Doon ka sa baba. Huwag ka dito. Kamasagin mo yung ginagawa ni daddy. Mamaya tayo lalabas, ha? Ngayong hapon, magja-jogging tayo parehas. Ang dami, sayang. Kung hindi natin mare-recover. Ang takip mo. Ilang piraso lang yung may voltahe na 2.4. Lagay ko 20 pieces lang to. Kasi 20 pieces lang naman ang nasa isang ano eh. Nasa isang pack eh. Yung iba merong 0.7, iba talaga 0 talaga. May 0.6, 0.6, 0.6, 0.7. Takin nyo, yung piraso lang yung merong ano, yun, 2, 4, 5, 11 pieces lang yung merong voltahe. Yan. Yung the rest wala, puro 0 volts. Yan, ito yung mga 0 volts lahat, at yun naman yung mga 2.4 volts. Ito, gagawin natin dito, kuha tayo rito ng dalawa. Ayan, dalawa. Tapos, ang gawin natin, i-short natin siya sa merong voltahe. Once na ito ay magkaroon, may chance pa na magcha-charge ulit. Kaya, try natin i-short itong mga to, dun sa merong voltahe pa. Okay? Balikan ko kayo pag ito, tandaan nyo lang itong number na to, 1363 yung capacity nya, tsaka
1434. Itong dalawa na to una natin itatry. Okay, ang pagtatry natin itong sa 2.9 kasi mataas yung capacity nya. Baba 1.4 lang, 1.4, tataas dito ito 1.8. yan, ito yung tatry natin na charge nya yung mga zero na to. Malagyan lang voltahe kahit mga 1 point something, mga 2 volts man lang. Pag hindi, i-rekta natin siya dun sa may solar natin. Yan mga guys, okay, balikan ko kayo. Na-charge natin ng force charge, ito lang, ito 0 volts pa rin itong mga to. Malamang open na mga CID nito. At yun lang yung pabaklas natin ng pack, yun lang yung merong 2.4 volts, pero ito mga nirecover lang natin. Pero hindi pa fully hindi pa fully recovered pa kasi yan ay i-charge pa natin sa talagang charger ng Litokala. I-charge tapos kuha natin capacity, and then after nun stay muna siya natin ng mga ilang araw, siguro mga 1 week. Kung hindi mag-drop yung voltage niya, tsaka natin isasama sa panibagong pack natin. Okay, dito muna tayo magtatapos sa update natin sa ating vlog paano mag-repair ng ating 18650 na battery pack. Meron pa tayong babaklasin dalawa. Abangan nyo lang sa mga susunod na araw gagawin natin dyan. Okay, ingat-ingat at God bless us all.